Ano bang kinakakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Naray Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion patungkol nga po dito sa paglantad ng 18 ex-Marines. At dito po sa mga naging pahayag po ni Senator Rodante Marcoleta patungkol nga po dito sa chairman po ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. At talaga naman mga kababayan na overdue na talaga, long due na itong nangyari
nangyayaring investigasyon sa malawakang pagnanakaw sa Kabanang Bayan. At ito nga mga kababayan na mga naging pahayag at testimonya ng 18 ex-Marines ay hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala, no? Kaya lamang ang nakakalungkot lang dito, pagka tuwing may mga lumalabas na mga ganitong mga whistleblower, no? Parang napapansin natin na imbis na pakinggan, imbis na alamin at suriin yung kanilang mga tinestify o yung kanilang mga sinabi, parang nahuhusgahan agad yung kanilang kredibilidad, which is sinabi nga po ito ni Senator Marcoleta, no? At bilang isang mamamayang Pilipino na sumusubaybay dito sa kaso ng flood control scandal, ay talagang nakakapanglumo, no? Kasi tuwing may lumalabas na mga tao, tuwing may mga umaamin sa di umano'y nalilink sila o pagkalink nila dun sa maanomalyang paggamit po ng flood control project, ay parang nawawalan sila ng kredibilidad, no? Naki-question yung kanilang mga sinasabi patungkol doon sa mga tinuturo nilang mga tao. So hindi na biro to mga kababayan, kasi doon pa lang sa naging mga testimonya netong si Sergeant Guteza ay may mga din, no, may mga kaparehas din sa mga sinabi ni Saldico na alam naman natin na hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala, no? Kasi alam natin na itong si dating Congressman Saldico ay naging chairman din po yan ng Committee on Appropriation, no, diyan sa House of Representatives. So ilang taon din siyang naging chairman diyan. Kaya talagang hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yan dahil magkakadikit yung mga napangalanan, no? Sabihin na natin na pinangalanan nitong mga tumitestify, no, kagaya ni Saldico, na di umano kasama nga po ang Pangulo, si dating former House Speaker Martin Romualdez, at ito nga po ngayon na drop name na naman itong pangalan ni Sandro Marcos at ilang mga congressman, no, na pinangalanan din ng 18 ex-Marines. Kaya nga mga kababayan, nakakagulat talaga na ganito yung nangyayari sa ating bansa, kasi talagang napakatagal na long due na, overdue na yung nangyayaring investigasyon dito. Biruin ninyo, nagtatagpa itong Pangulo ng ICI na mag-iimbestiga kuno dito sa maanomalyang paggamit ng flood control. Pero hindi naman tayo satisfied mga kababayan doon sa mga naipakulong Kasi hindi natin kilala yung mga taong yun. At tingin nyo ba, sino bang Pilipino ang maniniwala na mga naipakulong yung mga hindi kilalang tao? Syempre, hindi naman kikilos yung mga yan kung walang mga malalaking tao sa likod niyan, no? Yung mga mastermind. So, ang inaano kasi natin dito mga kababayan, ang dinidemand natin sa ating gobyerno ay may mapanagot na talagang sila yung utak, no, kung bakit nangyari itong mga bagay na to. Kasi hindi kikilos yung mga nasa ibaba na yan, yung mga hindi natin nakilala na nakulong, bukod kay dating Senator Bong Revilla. Bukod sa kanya na parang hindi din kapani-paniwala, or kung meron mang kasalanan siguro si dating Senador Bong Revilla, okay lang na pagdusahan niya, pagbayaran niya yung kanyang kinasasangkutan na kasalanan. Kung siya man ay may pagkakasala, wala tayong question doon at hindi natin yun dapat palampasin. Basta lahat ng nagkasala, walang pinipili mga kababayan. Kasi itong nangyayari ngayon mga kababayan sa ating bansa, talagang parang nalilihis, no, yung katotohanan. Kumbaga papunta na tayo doon sa pagtumbok at upang masagot na itong napakalaking katanungan ng mamamayang Pilipino, talagang nalilihis, parang lalong lumalabo. Alam nyo yun? Kaya talagang para sa akin parang nakakawala na ng pag-asa na sa tuwing may lalantad, may maglalakas loob na magsalita patungkol nga dito sa kinalaman nila sa di umano'y paghahatid ng mali-maletang pera, talagang nakakapanglumo na wala nang mangyayari talaga sa investigasyon na ito. At sa tingin ko naman na ito, based on my observation lang naman, hindi ko naman siguro ibubuwis yung buhay ko, no, bilang ordinaryo ng Pilipino. 18 ex-Marines, no, na wala ng kapit, na wala ng pupuntahan, tatakbuhan dahil napakalaki ng nila binitawan nilang mga akusasyon, 'di ba, laban sa mga bigating tao na ngayon ay nasa administrasyon. Kaya
sa tingin ko no, hindi ako maglalakas loob na magsalita ng ganyan kung talagang walang katotohanan. Pero dahil nga gusto nilang magpakabayani mga kababayan kahit na ang buhay nila yung nakataya dito, buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, wala silang wala silang pakialam basta gusto na nilang malaman yung katotohanan na nangyari. So ito lang ay mapapatunayan mga kababayan kung talagang pakikinggan itong 18 ex-marines na to at talagang mapag-uusapan, no, bigyan ng pagkakataon na suriin yung kanilang mga binitawang mga aligasyon laban dito sa mga pinangalanang tao. So hayaan natin no na yung ebidensya yung magturo dun sa katotohanan kasi until now mga kababayan, itong mga pinangalanang tao na to, hindi mo pwedeng sabihin na nag-asala talaga yan hanggat walang paghuhukom o walang tamang judgment sa kanila. So tanging ang husgado lamang po yung makakapagsabi ng sila ay nagkasala talaga. So itong mga binabatong mga paratang sa kanila, paratang pa lang to accusation pa lang to Wala pang penal na judgment dito. At kailan pa mangyayari yan, 'di ba? So ako ay personally no, nalulungkot lang ako dito sa 18 ex-marines kasi parang syempre 'di ba parang sila pa yung nagiging sinungaling ngayon na sa kanilang mga sinumpaang salaysay, mga binigay na mga litrato parang alam mo yun naka-question na parang hindi pa napapakinggan sa Senado wala na ano na kagad sila parang na may judgment na agad na baka sila ay ginagamit ng mga kalaban at gusto lang ilihis yung totoong pangyayari. So why not no? Wag nating piliin yung mga ebidensyang lumalabas, no? Lahat ng mga lumalabas siguro bigyan natin ng pagkakataon, no? Kahit sabihin na natin na yan ay hindi galing sa pagkakatiwala ang bigyan natin ng sapat na panahon at oras no upang suriin. Kasi mga kababayan, nakakalungkot talaga at talagang nakakawalang ganang manood sa mga ganitong balita lalo na may mga ganitong lumalabas na mga whistleblower na talagang gustong makatulong siguro no sa ating problema ngayon sa ating bansa pero nakakalungkot dahil parang nawawalan sila ng pagkakataon na makapagsalita sila pero hopefully no mapakinggan itong 18 ex-marines na to at masuri yung kanilang mga aligasyon no yung mga kanilang sinumpaang salaysay at ayan ay nakanotaryo upang talagang mabigyan natin ng kredibilidad no masabi talaga natin na in good faith talaga sila at hindi nila ginagawa to para manira lamang. So kung gusto niyo panoorin mga kababayan yung kabuuang video ay bisitahin niyo po yung naging live diyan po sa Senate no nung March 10 at mapanood po natin ito ng kabuuan at maintindihan natin yung kabuuang konteksto. Maraming salamat po sa inyong lahat.